Sabi nila, may kakaibang lambing ang umaga kapag sinasabayan ng amoy ng bagong lutong tinapay. Yung halimuyak na tila sinasayawan ng hangin, sabay hinahaplos ang pusong mga gising pa sa panaginip. Pero sa akin, hindi lang pandesal ang dahilan ng paggising ko tuwing 6:00. May mas masarap pa sa mantikilyang tunaw at sa mainit na kape. Yung ngiti ng pandesal ni Pogi. Ako nga pala si Nathan. Certified suki sa tindahan ni Manang Litas Bakery. At doon, unang beses kong naamoy hindi lang ang tinapay, kundi ang tagatuhog ng tinapay, si Emilio. Yung bagong tindero na parang mas tinapay sa pandesal. Mainit, malambot at nakaka-addict tingnan. Lagi siyang nakasando. Pawisin at may puting harina lagi sa pisngi. At ewan ko ba tuwing ngumingiti siya habang nag-aabot ng tinapay, parang gusto kong magpa-refill ng pandesal kahit puno pa yung plastic ko. Sir Nathan, mainit pa po yan ha. Sabi niya habang inaabot yung pandesal ko, sabay kindat. Oo, kinikindatan niya ako. Yung tipong parang sinabuyan ng asukal yung buong umaga ko. Ganong katamis. Napatawa ako. Kung ikaw yung nagluto, kahit sunog pa yan, bibilihin ko pa rin. Nagulat siya sabay kamot sa batok niya. Pero halatang kinilig din. Loko ka talaga, sir. Ako lang ang nagluluto niyan sa madaling araw. Kung gusto mo, turuan kita. At doon nagsimula ang inaasam kong bakit di ako ginising ng mas maaga. Yung mas maaga pa. Kaya kinabukasan napunta ulit ako. Pero hindi dahil sa tinapay. Dahil gusto ko lang makita kung paano siya magtuhog ng pandesal. Pawisan, seryoso, tapos biglang ngingiti kapag nahuhuli niyang nakatitig ako. Sir Nathan, gusto mo tikman itong bagong horno ko? Anong lasa? Tanong ko. Tapos itong ngumiti siya. Sabi naman niya, depende kung sino yung kasabay mong kumain. At sa unang kagat ng pandesal, parang may kakaibang tamis. Hindi lang dahil sa asukal, kundi dahil sa simula ng isang umagang hindi ko na gustong matapos. Simula ng araw na yon, hindi na ako makakatulog ng mahimbing kapag hindi ako nakakasiguro kung maaga akong gigising. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil gusto kong maunahan yung ibang suki sa bakery. Gusto kong ako yung unang makakita kay Emilio. Yung katawan niyang parang may pandesal. At yung ngiti niyang parang pandikoko na parang ensaymada. Pagdating ko sa bakery, sinalubong ako ng amoy ng bagong lutong tinapay. At syempre, kasama doon ang mga ngiti ni Emilio. Uy, Sir Nathan, ang aga mo ah. Akala ko ako lang ang maagang naliligo sa harina. Wika niya at itong ngumiti ako. Kung ganyan pogi yung makikita ko sa umaga, dapat nga hindi na ako natutulog. Tumawa siya, sabi niya,
Huwag kang sanay dyan, sir. Baka mamaya ikaw na rin tong tinapay. Tapos bigla niyang pinunasan yung pisngi ko ng daliri niyang may harina. Parang tayo, wika niya. At parang nag-slow motion yung sandaling yun. Yung dulo ng daliri niya mainit at yung tawa niya parang musika ng panibagong araw. Kung ganyan lagi baka araw-araw kong magpalagay ng harina sa mukha ko. Sabi ko, napatawa siya ulit. Ang corny mo, sir. Pero effective. Nang matapos siya sa pagbabalot, inalok niya ako. Gusto mo, Nathan na lang yung itawag ko sa'yo? Para mas close. Wika niya. Pwede rin pero may kondisyon. Wika ko naman. Ha? Ano yun? Papayag lang ako kung ako rin yung tatawag sa'yo ng Mio. Short for Emilio. Wika ako. Napakamot siya ng ulo pero ngumiti rin. Bahala ka na nga. Pero kapag tinawag mo akong Mio, dapat may kasamang kape. At doon nagsimula yung maliit naming ritual tuwing umaga, pandesal at kape, sabay kwentuhan. Minsan tungkol sa buhay, minsan tungkol sa love life na pareho naming sinabing wala. At minsan tungkol sa isa't isa. Isang umaga habang umiinom kami ng kape sa labas ng bakery, sabi niya, Nathan, minsan naiinggit ako sa mga pandesal. Bakit naman? Kasi sila araw-araw mong hinaharap. Napatingin ako sa kanya sabay sabi, hindi lang sila Mio, ikaw din. Tahimik lang siya tapos ngumiti. Yung ngiting parang bagong horno, mainit, simple pero puno ng kilig. Hindi ko alam kung kailan nagsimula na maging espesyal ang mga simpleng umaga namin ni Emilio. Pero isang araw napansin kong hindi na lang pandesal at kape ang dahilan ng saya ko, kundi yung mga mata niya na laging nauunang ngumiti bago pa siya magsalita. Dumating ako sa bakery ng medyo late. Mag-aalas 7 na. Pagpasok ko halos sold out na ang pandesal. Uy, Nathan. Akala ko di ka na darating. Inilaan ko tong 6 na piraso para sa'yo. Wika ni Emilio. Napangiti ako. Wow, may special reservation pa. Tapos ito, tumawa siya. Sabi naman niya, oo naman, suki kita eh. At kakape body ko pa. Habang sabay kami nagkakape sa gilid ng bakery, napansin kong may maliit na harina sa buhok niya. Inabot ko yon ng kamay ko at dahan-dahan kong pinunasan. Mio, parang araw-araw ka nang binabati ng harina. Ngumisi siya. Sabi naman niya, ikaw, araw-araw mo na rin akong binabati. Parang pareho lang kami. Sabay kaming natawa pero sa gitna ng tawanan, biglang tumahimik ang paligid. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Walang salita pero parang nag-uusap ang mga mata namin. Emilio, alam mo bang mas masarap yung pandesal kapag may kasabay kang pogi? Wika ako. Umiling siya pero hindi nakatingin ng diretso. Ang galing mo talagang umakyat ng kilig, Nathan. Wika niya. Ikaw naman yung nagpapatubo ng kilig eh. Wika ko naman. Kaya ito, dumaan ng ilang araw at parang naging parte na ako ng buhay ng bakery. Minsan ako pa ngayon nag-aabot ng supot sa mga suki. Tapos si Emilio,
tatawa lang at sasabihin, ayun oh, bagong stop ko. Pero sa likod ng tuksuhan, ramdam ko yung kakaiba. Parang hindi lang pandesal ang niluluto sa loob ng bakery, kundi yung unti-unting pag-init ng dalawang pusong nagsisimula ng maging bagay. Bago ako umalis, iniabot niya yung isang supot ng pandesal. Libre yan. Gawa ko yan pero pangalan mong iniisip ko habang niluluto ko. Sabi niya. Hindi ako nakapagsalita. Pero sa loob ko, gusto kong sumigaw ng, teka lang Mio, baka ikaw yung gusto kong i-bake sa puso ko. Minsan napapaisip ako. Baka nga talagang may mga tao na kahit hindi mo sinasadya, kusa na lang nagiging bahagi ng araw mo. Parang pandesal na kahit hindi mo planong kainin, hahanapin mo kapag naamoy mo. Ganon si Emilio sa akin. Mainit, mabango, at nakaka-addict. Naging routine na namin yung umagang may kape at pandesal. Pero nitong mga nakaraang linggo, may nadagdag. Tawanan, asaran at mga tingin ng matagal na hindi alam kung dapat bang iwasan o ipagpatuloy. Uy, Nathan. Tinititigan mo na naman ako, baka matunaw ako niyan. Tawag niya habang nag-aayos ng tinapay. Ngumiti lang ako. Sabi ko, kung matutunaw ka, di ako na lang yung lalama sa'yo. Bigla siyang natawa, sabay sabing, ang bastos mo talaga, Nathan. Sabi ko naman, uy, pandesal lang yung tinutukoy ko ha. Lakas mo talaga man trip. Wika niya. Pero kahit nagbibiro lang ako, sa loob ko, seryoso ako. Dahil sa bawat tawa niya, sa bawat simpleng titig, parang may tinapay sa loob ko na unti-unting umaalsa. Isang umaga, medyo maaga akong dumating. Sarado pa yung bakery, pero ando na si Emilio, nagbubukas ng pinto. Suot yung apron na may bahid ng harina. Oh, Nathan, ang aga mo ah. Wika niya. Gusto ko lang makita kung paano mo ginagawa yung pandesal mula sa simula. Wika ko naman. Gumiti siya, sabay sabi. Sige, pero bawal kang tumawa. Hindi ako sanay na may nanonood eh. Kaya eto, habang minamasa niya yung dough, napatingin ako sa mga kamay niyang malalakas pero maingat. Ang galing mo, Mio. Sabi ko. Parang may lambing ka sa bawat masa ah. At etong ngumiti lang siya. Sabi naman niya, kasi naniniwala ako, Nathan. Kung anong puso mo habang niluluto ito, yun din yung lasa ng tinapay. Tahimik ako saglit tapos sabi ko naman, kung puso ko yung ginagamit kong sangkap, magiging matamis kaya yung pandesal mo? Bigla siya natahimik tapos napatingin sa akin ng diretso. Ngumiti siya ng dahan-dahan at sabi niya, at kung ako yung titikim, sigurado akong sakto lang. Hindi sobra, hindi kulang pero nakakabusog. At sa gitna ng amoy ng mantika at harina, may kakaibang bango akong naaamoy. Hindi amoy ng tinapay, amoy ng pagmamahalan na nag-uumpisa na. Sabi nila,
Kapag madalas mo nang kasama ang isang tao, unti-unti kang nasasanay sa presensya niya hanggang sa dumating yung araw na kapag wala na siya, parang may kulang. Ganun yung umaga ko nung isang araw na hindi ko nakita si Emilio sa bakery. Manang Lita, si Emilio po. Tanong ko agad. Ay naku Nathan, nilalagnat daw kagabi, hindi pumasok. Para akong tinapala ng malamig na mantika. Hindi ako mapakali. Kaya bago pa man umabot ng tanghali, bumili ako ng sopas tapos naglakad ako papunta sa barong-barong ni Emilio sa likod ng palengke. Pagdating ko nakita ko siya nakahiga. May tuwalya sa noo, pawis na pawis pero ngumiti pa rin nung makita ako. Nathan, anong ginagawa mo dito? Wala, may dala lang akong sopas. Hindi kasi ako mapakali. Walang pogi sa bakery kanina. Wika ko. Ngumisi siya kahit halatang masama yung pakiramdam. Loko ka talaga. Pero salamat ha. Wika niya. Umupo ako sa gilid ng papag niya. Sabi ko, alam mo Mio, ang hirap pala no, ng umaga kapag wala yung pandesal. Yung pandesal mo. Tumingin siya sa akin. Tapos sabi niya, ako ba yung tinutukoy mong pandesal? Oo, pero hindi lang basta pandesal. Ikaw yung espesyal. May palaman na lambing. Wika ko. Tahimik kami kumain ng sopas. Tapos habang pinupunasan ko yung pawis niya, mahina niyang sinabi, bakit mo ito ginagawa, Nathan? Hindi mo naman kailangang alagaan ako. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Sabi ko, hindi ko kailangan pero gusto ko. At doon nakita ko yung ngiti niya na mas mainit pa sa pandesal kahit may lagnat. Yung kindat niya na parang nagsasabing, salamat Nathan. Pag-uwi ko, dala ko pa rin yung amoy ng sopas at init ng ngiti niya. At habang nilalakbay ko yung kalsada, napangiti ako ng mag-isa. Kasi minsan pala, hindi mo kailangan ng malaking pangyayari para maramdaman mong espesyal ang isang tao. Minsan, sapat na yung simpleng pag-aalaga, yung pagpunta mo sa kanya nang walang dahilan, kundi dahil gusto mo lang siya makita. Sabi nga nila, kapag araw-araw kang pinapasaya ng isang tao, darating din yung oras na gugustuhin mong iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga. At yun nga ang plano ko kay Emilio. Pagkatapos niyang gumaling, nagplano ako ng maliit na sorpresa. Bumili ako ng bulaklak, nilagay ko sa basket, at nilagyan ko ng maliliit na note na may nakasulat. Para sa pandesal ng buhay ko. Mainit, mabango, at lagi kong hinahanap. Kinabukasan dumating ako sa bakery ng mas maaga sa sikat ng araw. Ako muna ang nagbukas ng tindahan. Tulog pa si Manang Lita kaya naglinis ako. Nagayos ako ng mesa at nilagay ko yung bulaklak sa tabi ng counter. Pagdating ni Emilio, gulat na gulat siya. Nathan, anong ginagawa mo rito? Ngumiti ako. Tapos sabi ko, nagbabantay ng pandesal at naghihintay sa'yo. Nakita niya yung basket na may bulaklak. Tiningnan niya ako tapos tiningnan niya yung note.
Pandesal ng buhay ko. Ano to? Wika niya sabay tawa pero may halong kilig. Lumapit ako. Sabi ko, Emilio, seryoso ako. Alam kong nagsimula lang to sa asaran at sa kape, sa tinapay. Pero araw-araw, ikaw yung dahilan kung bakit masarap gumising. At ngayon, gusto kong malaman mo. Gusto kita. Wika ko tapos tahimik lang siya. Tahimik tapos dahan-dahan siyang ngumiti. Alam mo Nathan, simula nung unang beses kang bumili ng pandesal, alam kong may kakaiba na Wika niya. Ha? Paano mo naman nasabi? Tanong ko naman. Kasi hindi ka tumitingin sa tinapay. Sa akin ka lang nakatingin. Wika niya. Sabay kaming natawa pero pagkatapos noon nagkatitigan kami. Yung titig na walang halong biro. Yung titig na parang sagot sa lahat ng matagal mo nang gustong marinig. Tapos bigla niyang sinabi ng mahina pero malinaw. Gusto rin kita, Nathan. Sa unang pagkakataon, sabay kaming natahimik habang sabay ring humihigop ng kape. Walang salita pero puno ng ngiti. Walang halik pero ramdam ang init ng damdamin. At sa pagitan ng amoy ng tinapay at kape, doon nag-umpisa ang pinakamasarap na umaga ng buhay ko. Sabi nila ang pandesal kapag lumamig, nawawala ang lambot. Pero may mga bagay sa buhay gaya ng pag-ibig na kahit lumipas ang maraming taon, nananatiling mainit sa alaala. Hindi dahil sa apoy ng kalan, kundi dahil sa init ng damdaming hindi na kailanman napaso. Makalipas ang 3 taon, nasa isang bubong na kami ni Emilio. O Mio pa rin sa akin. Hindi na siya simpleng tindero ng tinapay. Ngayon, siya na yung may-ari ng maliit na panaderayang tinawag naming Pandesal ng Pogi. Oo, pangalan niya talaga yun. At oo, proud ako. Kasi siya naman talaga yung pogi. At bagay sa kanya yung pandesal ng pogi. Tuwing umaga habang dahang-dahang nagigising ang mga nasa paligid mo, ako na yung gumigising sa kanya. Nathan, ungol niya habang nakahiga pa. Hoy, baker ng puso ko, gising ka na. May nag-aabang na sa pandesal mo. Ngumiti siya, sabay yakap sa akin mula sa likod. Alam mo bang ikaw yung dahilan kung bakit mas gumaganda yung horno ko? Wika niya. Tumawa ako. Sabi ko, ako rin yata yung dahilan kung bakit lumalambot yung masa mo. Loko ka talaga. Sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Minsan kapag nakikita ko siyang nakatayo sa harap ng oven, may pawis, may harina sa muka, pero nakangiti, naiisip ko kung gaano kasimple ang simula namin. Isang umaga lang, isang pandesal lang, pero doon umikot yung buong direksyon ng buhay ko. Hindi kami perpekto, pero wala kaming araw na walang tawanan. Walang tampuhan, walang selosan, kundi puro lambing, kwentuhan at kape sa gilid ng mesa. At tuwing sasapit ang madaling araw, bago pa magbukas ang bakery, sabay naming sinasabi ang linyang
naging simbolo ng pagmamahalan namin. Luto na naman ang pandesal, pero ikaw pa rin ang pinakamasarap. Sa dulo ng lahat, natutunan kong may mga pag-ibig na hindi kailangang komplikado. Hindi kailangang may luha, tampuhan o hiwalayan. Minsan sapat na yung dalawang pusong marunong tumawa, mag-alaga at magmahal. Gaya ng kape at pandesal. Magkaiba pero masarap kapag magkasabay. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.